Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap ni Pisces. We have responsibility. Take responsibility for your own happiness. Okay? Kasi 'di ba nga, yung happiness is a choice, 'di ba? Hindi natin po pwedeng ilagay ang susi natin para sa ating happiness sa bulsa ng iba, ika nga, 'di ba? Because it is our responsibility, 'di ba? We are responsible for our own happiness. It's also our choice. Kung gusto natin magiging masaya tayo. If we choose to be malungkot, then we will be malungkot, 'di ba? Kaya hindi natin 'yung kailangan or hindi natin dapat ibigay, 'di ba, sa ibang tao, no? At sabihin natin na masaya lang tayo kasi nandito si kung sino man sa buhay natin, 'di ba? Hindi kasi papaano kung wala siya? 'Di ba? Kung papaano kung wala siya sa buhay mo, 'di ba? So hindi ka na magiging masaya ever, hindi ka na magiging masaya at all, 'di ba? So hindi natin puwedeng ilagay ang susi ng ating kaligayahan sa bulsa ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi natin puwedeng iasa sa iba, 'di ba? Yung kaligayahan natin. Kung meron man mga tao or mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, it's because bonus na lang yon sa atin ng divine, 'di ba? Kasi unang-una, kahit wala sila, kahit wala ang kung anumang bagay, kung kunyari, kung kontentado ka na sa kung ano ang meron ka, magiging masaya ka. Kung ano ang meron ka, anong klaseng pamumuhay meron ka, 'di ba? Whatever material possessions you have, if you are contented with that, then you will be happy even without the presence of kung sino man tao. Kaya kung meron ng mga tao or mga bagay na nagpapasaya sa'yo, bonus na lang yon. Okay? So what else? We have release, let go, and focus on what is positive and uplifting. Okay? Whatever it is na hindi na hatid ng kasiyahan sa'yo, whatever it is that doesn't serve your best interest, let them go. Release them. You don't need them in your life anymore. Hindi mo na kailangang pagbigyan ito ng panahon, ng atensyon, 'di ba? Kung ano man ito, just release it. No, release them kasi hindi mo 'yun kailangan sa buhay mo na. You need to make room in your life for what is new, for what is better, what is positive. Okay? Let go. Now, time na to purge what is not serving your best interest. Miracles out of mistakes. Use your mistakes to inspire and empower you to face brighter days ahead. Ayan. So, gamitin mo yung mga pagkakamali. Kasi, hindi naman tayo perfect. No? Magkakaroon tayo ng time na magkakamali tayo. We are going to make mistakes, you know. At maaari nga iba sa inyo, 'di ba? Meron ng mga nagawang pagkakamali sa buhay, mga maling desisyon, mga maling ginawa, yung mga ganyan. But instead of feeling down dahil nagkamali ka, gamitin mo yung mga pagkakamali mo, 'di ba? Para mas ma-empower ka, para mas ma-inspire ka, 'di ba? Na mas galingan mo pa sa mga susunod. Ano man yung mga bagay na kung ano man ang mga pagkakamaling nagawa mo, gamitin mo yon to inspire you to be better next time, to develop yourself more, to improve yourself, 'di ba? Para mas maging mabuti na yung gagawin mo sa susunod. Mas tama na. Alright? So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, what else? We have gratitude. Life is one big, continuous circle of giving and receiving energy. Be thankful for who and what's in your life. Instead of complaining about what you don't have, if you focus on gratitude, you'll start to attract prosperity
in abundance. That's very true. Kasi nga, yung gratitude, parang susi natin yan. 'Di ba? Parang susi natin 'yan sa pinto ng mas marami pang biyaya, mas marami pang blessings, mas marami pang abundance, mas marami pang prosperity to come into our lives. Okay? Kaya 'wag na 'wag tayong makakalimot magpasalamat, whether it is maliit or malaking bagay, ano man ang biyayang binigay sa atin ng divine, kailangan ipagpapasalamat natin 'yon. Okay? We always have to say thank you. Kasi para na, ano ba yun, maipakita ninyo yung appreciation ninyo sa blessings na binigay ni Lord. Diba? So we have love. Love is the foundation of your existence, and you're just as worthy of receiving as you are giving love and compassion. While love can be a beautiful emotion, it is equally a form of energy that propels you through life. Ayan. So, mas maganda, 'di ba? No, na parang kung ang love, ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang gagamitin natin bilang parang fuel, parang gasolina ng buhay natin, 'di ba? So mas magiging smooth sailing ang lahat. You will experience smooth sailing na journey, 'di ba? Mas magandang mga sitwasyon ang pupuwedeng ma-experience ninyo because when you are projecting love, 'di ba? And love is positive energy. So you will be attracting good things, good people, good situations, comfortable life, 'di ba? 'Yun ang mga maa-attract mo sa buhay mo. When there is love, 'di ba? There comes respect, there's compassion, there's forgiveness, 'di ba? Lahat ng magagandang pakiramdam, lahat ng magagandang bagay, magandang pangyayari, that's what you are going to magnetize towards you. Yun ang maa-attract mo. Yun ang mahahatak mo towards you. Maraming magagandang bagay, sitwasyon, and even tao, mga mababait, mga compassionate na mga tao, loving din na mga tao, and mga positive thinking people din ang maa-attract mo towards you. So we have take a moment, stop. Now is not the time to rush into the decision you're about to make. Before this important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act or move forward. Okay? So tigil muna. Take a break. Okay? Take a breather. Sabi dito, hindi ito yung panahon para magmadali na magdesisyon. Okay? Kasi nga naman, 'di ba? Kapag tayo nagdedesisyon at mayroon tayong ginagawang, alam mo yun, yung nirarush natin ng mga desisyon. 'Di ba ang ending, nagkakamali tayo, ang ending, nagsisisi tayo. 'Di ba? At the end of the day, nandoon na yung resulta. 'Di ba? Doon natin makikita na yung resulta ng mga desisyon na ginawa natin. At kapag nagdesisyon tayo ng basta-basta, hindi natin pinag-isipan, hindi natin pinag-aralan mabuti, 'di ba? So, maaari talagang magkamali tayo. Kaya mas maganda na before you make any important decision, take a pause, tigil ka muna, at pag-aralan mo, tignan mong maigi ang inyong sitwasyon. Base your decisions on on kung ano talaga yung kung ano yung nakikita mo, lalo-lalo na mas maganda rin na tignan mo yung mga bagay, yung situation mo on all four corners of it. Huwag lang yung kung ano lang yung nasa harapan mo, kung ano lang yung nasa katabi mo, 'di ba? Look at things at a bigger perspective para mas maging maayos, mas maging tama, maging sound and fair yung inyong mga magiging desisyon. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.